Sa viral video na ito na may mahigit 6 million online views, makikita ang isang fire dancer na unang minumog ang gaas tsaka binugang apoy. Kasi alam nila na komedyante ako, kaya sila sa akin, kumpante sila sa akin nga, makukuha ko talaga yung yung prize na yun, ma'am. Ilang saglit pa, gumulong siya sa apoy. At ang kanyang damit, nagliyab. Buha ito sa cheer competition sa kanilang barangay. Hindi ko talaga alam na yung damit ko, meron na pala siyang apoy. Kaya pala nag-iiyawan sila kasi may apoy na yung damit ko. At gumayiling na lang ako sa semento at saka pumubarin ko talaga yung panty ko, ma'am. Pagkatapos, kung hindi pa yun napatay yung apoy na yun. Pero ang ending, ang sakit ng katawan ko sa sinalapnos talaga ako ng grabe. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong insidente? As a first aider, as a responder, it is very alarming to us. Sariwa pa ang mga sugat sa katawan ng fire dancer na si Rafi. Nagkasugat ako, ma'am, at saka nagkalapno sa aking katawan kasi yung unang ginawa ko na fluid na yun ay okay lang siya na higaan ko pa siya. Pero yung pangalawang ginawa ko na yung gas, hindi na pala pwede yung gas at saka fluid ay hindi na pala pwede na yung higaan mo. Yun, kaya dumapot siya sa aking damit, ma'am. It's a corrosive. Pag sinabi natin corrosive, medyo matapang. Diba? Yung mga hydrocarbons na kung tawagin natin, like yung mga gasoline, fuel, that could affect our internal organs. Kasi pwede siyang ma-absorb ng body natin. Pwede silang magkaroon ng mga lung complications, pwede silang mag-vomiting, pwede silang mag-diarrhea. Nagtamo ng second-degree burn si Rafi. Ito yung uri ng paso kung saan ang apektado po ay ang epidermis at dermis layer ng ating balat. Yung natatanggal na yung balat or sumasama na yung balat or nagpo-form siya ng wheal or yung sinasabi nga natin na nagtutubig. So part na siya ng second-degree burn or yung partial thickness burn. Nanalo nga sa kompetisyon, all-outs naman daw sa gasto sa pampagamot. Higit 2 dekada ng fire dancer si Rafi. Isa lamang daw ito sa mga aksidenteng hindi niya naiwasan. Mga kapuso, ang fire accidents pwede ring mangyari sa ating bahay. Kung mapaso naman sa pagluluto, tubig is a big deal. Ilagay agad natin siya sa running water. Diba? Or yung sa mga faucet, sa mga gripo, mas maganda kasi na binababad natin sila or pinadadaanan natin sila ng tubig. Si water is nagbibigay ng cooling effect. Huwag agad gumamit ng alkohol. Kasi hindi natin sure kung sila ay may mga maliliit na sugat, ano yung pwede nilang matamo doon sa burning na yun. Kung yan ay lalagyan natin ng alcohol, pwedeng mas makadagdag siya ng pain doon sa burning sensation. Hindi rin safe ang pagpapahid ng toothpaste. Ang toothpaste may contain siya ng mga different chemicals na pwedeng makapag-irritate doon sa skin natin. Lalo na tayo ay may mga open pores. Kung magtamo naman ng second-degree burn o nagtutubig na ang lapnos, dapat hindi natin siya pinuputok yung tubig niya or yung pagtutubig niya. Bakit? Kasi yung tubig na yon nagsiserve siya as cooling effect doon sa injury. So, ibig sabihin, yung katawan natin nagbibigay ng first aid management doon sa injury. So, kapag pinutok kasi natin siya, pwede siyang ma-infect kasi magiging open wound na siya or pwede na siyang pasukan ng mga bacteria. si Rafi naman natuto na raw. Dapat before mo yung gagawin, mag-isip-isip ka talaga na ano ang gagawin mo kasi hindi mo talaga alam yung disgrasya
Tandaan mga kapuso, hindi dapat isang tabi ang kaligtasan sa lahat ng oras. Para ang lagablab ng peligro ay maiwasan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MT. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.